Dapat. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga mga kaibigan. Willie Spirito ng inyong programang For Your Information. Sa buong mundo, magandang umaga. So before we start, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Kamusta mga kaibigan? Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Okay lang po ba kayo? Nasa mabuti po ba tayong kalagayan? Ho? At thanks God, doon sa biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos ay nabitbit niya yung problema at sinuportahan naman tayo ng mga kapitbahay natin na mapayabong po yung ating food basket. Ano ho? At talaga namang napakahirap. Imaginein ho ninyo, Noche Buena item. Nako, Diyos Mariosep naman. Noche Buena item. Hindi pa dumadating ang Disyembre. Ngayon pa lamang tataas na. At ayon sa tagapagsalita ng mga dambuhalang kumpanya, na walang iba kundi ang Department of Trade and Industry na si Yusek, anong pangalan niyan, yung babae, tagapagsalita yan, tagapagsalita yan ng mga dambuhalang negosyante. Ipinapaalam po sa atin, mga kaibigan, na magdurusa tayo sa darating na Disyembre. Makakakain pa kaya si kaibigang Asterio Elgin Colin ng hamon? Kakayanin pa kaya ni Juan de la Cruz na makabili ng hamon? O yung mga nilamutak na lamang na hamon ang makakain ng bawat mamamayang Pilipino? Magandang umaga, Asterio Elgin Colin ng Masinloc, Zambales. Commander na. Oo. At nako, Diyos Mariosep. Fruit salad. Nako, batay tayong bata tayo dyan. Tataas yan. Baka ngayong araw na to, nagkukumahog na ang mga grocerya na itatago yung mga fruit salad, yung mga kondensada, yung mga pasta. Ayon kay DTI Undersecretary, 2017 o 2018, ngayon hindi ho daw nagtataas itong mga to. Yung pandak lang daw ang tumataas nung araw. Hindi daw to nagtataas. Kaya sa panahon ni Marcos, itataas na nila at ang Department of Trade, okay lang. Kawaw. Sino ba naman tayo, Diyos Mariosep? Oo. Ang nakakabuisit dito, paano kayang kakayanin ni Juan de la Cruz bumili niyan? At paano makakakain man lamang sa kanto-kanto ang mamamayan kung lahat nagtataasan? Tira-tirang hamon na lang ang kakainin natin. Yan ang sabi ni kaibigang Asterio Elgin Colin. Naku, Diyos Mariosep. Sa panahon ni Marcos, sa panahon ni Bongbong Marcos, sabi ng DTI, papayagan namin magtaas yan. Naku, Diyos Mariosep. At kukubarduhin namin ang bagong Pangulo. Bayaan natin siyang kayanin kung ano ang kanyang magiging magic o kaya niyang gawain. Yan ang masakit, mga kaibigan. Kape-kape muna tayo.
Magandang umaga. Thank you for watching Victoria Espiritu at si Jenny Babes Gerald. Good morning. Thank you for watching. Naku, Diyos Mariosep. Nung una, kahapon September 21, Martial Day. Ginera na naman ang pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga antay ano yan? Antay ng antay. Nako, Diyos Mariosep, na buhay ito. Oo. Bakit ba tayo mga noypi? Hindi pa tayo magising sa katotohanan. Malalaman niyan homemade home. Homemade. Malalaman niyan homemade ham na lang ang kailangan natin. O gawa tayo ng homemade ham para meron tayo makain at masabi na nakakain man lang tayo ng ham. Ang sarap hambalusin talaga nito mga I'm just wondering why ang DTI ang tagapagsalta nito mga dambuhalang negosyante. Di bale kung papiso-piso lang ang taas di ba? Kung papiso-piso lang, hindi na natin masyadong papansinin lakpas 20, lakpas 40, lakpas 50 paano pa makakabili ng tuyo si Juan de la Cruz niyan? Bumili ka nga lang ng tuyo, hindi mo nga maisip, bibilihin mo ba o hindi? Kakain ka ba ng tuyong mamamaga ang paa mo? Di ba? Tapos, okay lang? Naku naman, parang awa mo na, Maring Lina Reyes, padalahan mo kami ng hamon. Mula dyan sa New Jersey. Naku, Diyos Mariosep. Nung last Christmas, yung pinakamalit na hamon sa Excelente, 1,800 ngayon sigurado nasa 2,000 na yan. Paano na Laar ni Manglikmot? Ay, Madam Laar ni Manglikmot. Paano na tayo kakain ng hamon? Sir, good morning. Marunong akong gumawa ng ham. Ituturo ko yan. Ayan. Bone in or boneless. Yun. Alam mo, masarap yung yung hita, yung mahaba, yung ganyang kalaki. Mga mahigit 1 dangkal yung pinaka baywang. Tapos pag ganun, tapos may buto. Yung buto niyan, napakasarap niyan, yung buto niyan, inahalo ko yung sa nilaga. Naku, Diyos Mariosep, ang sarap. Sabi ni Maring Lina Reyes ng New Jersey, good morning. Pare, Mare, and everyone. Mare, baka paki-canvas mo nga, baka may mura dyan sa New Jersey. At pa-LBC mo na. Para umabot sa Pasko. Sabi naman ni Commander Mau, antayin natin hamon galing kay Ate Victoria Espiritu. Hindi niya tayo matitiis. Ayun, Diyos Mariosep. Last year nga, wala akong natanggap na hamon. Diyos Mariosep. Kasi hindi ako umaate ng namin Hindi ako nakakaate ng reunion namin. Ilang reunion na ba ako hindi nakakarating? 3, 2. 4 na taon na yata ako hindi nakakarating ng reunion namin. Pati yung hamon ko nawala na. Sabi ni Madam Laar ni Manglikmot, yes sir, yung bagong pata with pigi bone in. Yun. Naku, Diyos Mariosep. Ilang linggo ba o ilang buwan ba minamarinate yan? Minamarinate ba yan, Maring Laarni? Magaling ang galing na trainer ho niyan, ni Laarni Manlikmot. Naku, Diyos Mariosep. Anong panama ng mga nagmamagaling na trainer ng TESDA? Yung mga accredited trainer. Assessor din ba to? Walang talagang nagpapayaman to sila Arnie Manglikmot. Sige nga,
gumawa nga tayo dito sa Zambales ng isang kayong mga kababayan ko sa Zambales, gusto nyo po ba magkaroon tayo ng one day training, ha? Yung mga paggawa ng mga hamon, siopaw, ano pa, baka pwede ang ihanda na lang natin yung yung siomay. Nako, Diyos Mariosep, oo. Itong undersecretary ng ng DTI, tagapagsalita ng mga dambuhalang negosyante, siya pa ang nagsasabi sa atin na magtataas na, kaya mga kaibigan, mamili na daw tayo ngayon para tayo ang unang biktima. Pare, nali, ito maganda to. Sabi ni Lina Reyes ng New Jersey, pare dito libre lang ang ham or turkey every Thanksgiving Day and Easter Day. Basta sa ShopRite ka lang mag-go-grocery. Abot pa kaya tayo sa Pasko niyan, Mare? Pwede na, dalawa lang. Pwede na. Kay Willie Espiritu, kay Victoria, para bigyan din ako ng hamon na galing naman sa kanila. Kung pwede lang, ipa-LBC, pwede. Pwede ipa-LBC o kaya sa basta sa mga packaging. Ha? Sabi ni Maring Laar ni Mang Likmot, sige sir. Yan ha. Magbigay tayo ng isang magandang training. Ano ba ang pwede nating isipin na pwede nating gawing panghanda sa darating na kaarawan ng ating Panginoon. Why we are celebrating our Christmas? It's because yan yung birthday ni Jesus, hindi ba? Gandang umaga, Sir Willie, Madam Mau, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng For Your Information. Happy 2nd anniversary sa BSC, sa Broad Streamcast Communicators. Bukas po, umpisa na ang anibersaryo ng Broad Streamcast Communicators at sa Laguna po yung gagawin. Doon sa Pansol yata, no? Oo, talagang kahit tahunin nyo, pati ako hindi na ako nakakapag-coordinate sa BSC. Sa dami ng pagpiprepara natin. Ang dami natin ginagawa. Inaalagaan pa natin ng mga farmers dito sa Region 3. Mag-isip tayo mga kaibigan. Ano ba ang pwede nating ihanda sa darating na Noche Buena sa December 24? At baka ngayon pa lang pwede na tayong mag-training. Halimbawa, hamon, hamon, tosino, langgunisa, tapa. Naku, Diyos Mariosep, oo. Gusto ninyong matutunan yung pinakamasarap na mechado? Yan ang pinaka-expert ko, mga kaibigan. Pinakamasarap na mechado. Bibigay natin yung training yan. Alam mo ba ninyo, kahit na yung adobo ko matatanggal ang garter ng panty ninyo pagka natikman ninyo Oo, maniwala ho kayo. At malapit na rin pong buksan yung ating malinggit, yung malinggit alam mo naman ninyo ako mahilig akong kahit na malinggit, pwede na. Pwede na. Kinakailangan magbukas tayo ng konting negosyo para may panbili tayo ng sigarilyo. Ano ba yan? Good morning, Sir Willie and Madam Mau. Kasalukuyan nanonood ako ngayon. For your information, keep up the good work. Pahingi ng hamon sabi ni Gloria Puerte. Good morning, Madam Gloria Puerte. Kilala niyo ba si Gloria Puerte? Nako, Diyos Mariosep, napakaganda niyan. Nasa Canada ba to? Isabela nga pala. Ayan na. Sabi ni Maring Laar ni
Manglikpot. Ayan na sir, ubo ka na ng ubo. Kakasigarilyo. Hindi, ano lang to. Anong tawag mo doon? Smoker's cup. Para maganda naman. Smoker's cup. Mayroong pantasa, kita mo sa dulo. Smoker's cup. Diyos Mariosep na buhay to, oo. So, sa inyong lahat, maghanda-handa tayo ha, Manang Gloria Puerte ng Isabela, ha? Mag-isip-isip tayo, ano bang pwede nating gawaing handa pagdating ng Pasko? Kasi, wag kayo maghahanda ng spaghetti, mga kaibigan. Bakit? Pagpunta nyo sa kapitbahay ninyo, spaghetti rin ang ipapakain sa inyo. Pagpunta mo sa bahay ni Ninong o kaya ni Ninang, spaghetti pa rin. No? Pagdating ng Kapaskuhan, bibigyan ka ni Congressman pack of spaghetti. Galing kay Governor, pack of spaghetti. Nako, Diyos Mariosep. Kung kumita si Mayor, pack of spaghetti. Ay, nako, Diyos Mariosep. Hanggang Quiapo mula Sambales. Hindi na pag duktongin mo yung spaghetti na kinain mo. Aabot, balikan pa. Kaya wag na kayo nagbibili masyado ng spaghetti noodle. Pansit naman. Bili natin pansit naman. Diyos Mariosep, patayin ninyo yung patayin natin yung produkto ng spaghetti kasi nagtataas yan. Bili kayo ng pansit canton, pansit bihon, lumi, ganyan. Para mura-mura. Kinakailangan resourceful tayo, no, mga kaibigan. Kaya nga pinagbubuti natin na kapanayamin ang mga magsasaka para makatulong talaga, magkatulong-tulong ang mamamayang Pilipino. Manghingi na lang sa kapitbahay, manghingi na lang sa kapitbahay, total ganyan kung Pasko, di ba? Bigayan. Pwede ho bang makikain ng spaghetti? Meron din kasi akong lutong spaghetti. Alam niyo, ang sarap ng merienda ko kagabi. Tapos kanina, ang sarap. Ay, napakasarap ng napakasarap ng suman. Ay, naku, Diyos Mariosep, talagang nakakabata. Kita ho ninyo, tignan ninyo ako mabuti. Gwapong-gwapo ako. Yan po ang produkto ng suman. Kinakailangan yung mga nagagawa ng suman, wag ho kayo mandadaya. No? Gayahin ho ninyo yung suman ng masinlok. Iba suman dun Puro malagkit yun, kasi, suman ibos, alam ho ninyo yan? Kasi pagka yung mga mandarambong tsaka mandurugas ang gagawa, pagkagat mo, may butil-butil na maputi. Makakagat mo, hilaw pa nga Yun yung yatang hinahaluan ng bigas, no? Oo, hindi masarap yun Pero pagka galing doon sa baluarte ni Asterio Elgin Colin, doon sa Masinloc, Dako Diyos Mariosep, ibang klase, mga kaibay. Kita ninyo, lakas ng boses ko ngayon. Ibang klase! Naku, malagkit. Naku, Diyos Mariosep. Tapos meron siyang anong tawag mo doon? Yung matamis. Na magiging kasama yun doon sa sausawan. Kung ayaw mo nun, pwede na yung patak-patak na asukal. Yung tigwa 100. Yung ginagamit na matamis na yun, panutsa yun no? Talagang ibang klase na ang masinlok Kaya pinanggigigilan ni ni anong pangalan nun? Ni Xi Jinping ng China. Nako, Diyos Mariosep, oo. Kaya manghingi na lang sa kapitbahay. Total, ganyan ganyan na kung Pasko, magbigayan tayo. Kailangan medyo mura nga, yummy naman. Yon yung mga ganon. Masarap yung nagbibigayan ang Pasko ay sumapit,
tayo ay magsiawit ng magagandang himig. Ganon, di ba? O, kinakailangan. Ha? Hindi naman tayo magdiriwang dahil gusto lang natin maging masaya. Kaya nga tayo nagdiriwang. Pinaghahandaan natin at pinasasalamatan natin lahat ng biyaya, tulong at pangunawa ng Diyos. Yan kaarawan ng Diyos, yung Pasko, di ho ba? Sa susunod, samahan ng masarap na kalamay, may gata. Aba, Diyos, yun, naku, Diyos Mario Joseph, yun. Kasi, alam mo ninyo, yung mga pinagkakakain dito, hindi mo na nga maintindihan eh. Mamimerienda mo dito, dinuguan. Tapos pagdating ng magandang dinuguan sa umaga. Tapos pagdating ng tanghali, sinabawang dinuguan. Pagdating ng gabi, minantikaang dinuguan. Ha? Na-stroke ka na. Pag kumain ka ng suman, o kaya kumain ka ng sinamahan na masarap na kalamay, may gata pa. Naku, Diyos Joseph, malusog, busog, lusog. Ayan, ganun. Ang tabayanan nun ninyo, yung Willis Ramen, ha? Naku, Diyos Joseph, yung noodle, naku, genuine, ha? Genuine. Press. Gawa yan ng faktorya ng kapatid ko si Vicky Espiritu. May factory yan ng Japanese ramen. Sila ang gumagawa ng Presley Japanese noodle. Ha? Tapos meron kang authentic na preparasyon ng Japanese stocks. Yung sabaw, nako, Diyos Mario Joseph, ha? Talagang yummy. Yan, kahit na anong mangyari, hindi magagaya yan ni Manang, ni Manang Laar ni Mang Likmot. Iba yung Laar ni Beef Mami. Iba naman yung Wilson Ramen. Talagang lasang Japan. Talagang naku, Diyos pati yung mga donbori ko doon, mga kaibigan, yung rice topping, tongkatsu doon. Yun, tongkatsu doon. Karaagi doon, may gyudon. Kita na ninyo? Meron pa kaming Pampilipino. Kung gusto ninyo, adobo doon. Tsaka mitsa doon. Kita na ninyo? Nakakagutom ang mga sinasabi nyo, Kawili Espiritu. Yan ho, talagang, alam ho ninyo, mga kaibigan, napaka-importante, sabi ni Manang Laarni. Kaya yan, sir, wala lang mabibiling ingredients dito. Kaya nga, alam ho ninyo, mga kaibigan, yung mga anak natin, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lolo't lola, alagaan ho ninyo yung mga anak-anak ninyo, yung mga apo-apo ninyo. Tapos turo-turuan ninyo ng cooking. Maniwala kayo. Hindi ho yan magugutom. Hindi ho magugutom yan. At makakapagnegosyo pa. Kinakailangan, medyo maliit lang na puhunan. Meron ka lang na 40 square meter, 30 square meter na counter. Okay na ho yun. Talagang pipilahan yan. Kinakailangan. Halimbawa, Ilocano ka. Masarap kang gumawa ng igado. Siguraduhin mo na yung igado mo talagang first class. Kinakailangan first class. Nakatikim ako ng igado ng Kapampangan. Nakatikim ako ng igado ng Ilocano. Nung matikman ni Commander yung igado ni Willie Espiritu, na doble yung pag-ibig niya sa akin . Di ba?
Ganon. Kaya ituturuan ho natin na matuto sila para madaling mabuhay. Napaka-importante po niyan. Katulad yung kapatid ko, si Vicky Espiritu, sa amin ho kapatid, yan ho yung paborito ng nanay namin. Oh, hindi nga tinuruan yan sa kusina. Magulat-gulat ako. Pinakamalakas na restaurant sa Adriatico. Oh, anong pangalan yung ah, Eras Ramen. Talagang dinudumog. Mga 200 katao, mahigit. Ang kanyang customer, kaapaw hanggang kalsada. Naglalagay pa kami ng lamesa Ha? Ngayon, Eras Bar and Ramen na. Meron na siya doon. Tatlo na ho yan Tatlo na meron doon sa Adriatico, meron doon sa Maria Orosa, yung isa banda doon pa. Dinudumog mga kaibigan. George Bukobo. Pinaikutan nga kahit saan ka umikot doon, may makikita ka Eras. Eras 2. Kita na ninyo. Ang mga naglalagay naman doon ng mga Japanese food, si Willie Espiritu. Tempura, teishuko, yung mga ganyan. Alam mo ninyo, simple lang. Pero unique. Affordable. Kasi pagka nagnegosyo ka ng pagkain, ka-Aster, Madam Laarni, tsaka Madam Felisa Malibiran, tatansyain mo, miski konti lang ang kita, masasalba mo yung almusal mo, masasalba mo yung almusal ng pamilya, masasalba mo yung tanghalian ng pamilya, masasalba mo yung hapunan ng pamilya, pati na kasama yung snack, yung merienda. Malaking bagay ho yan. Ang hirap po mabuhay ngayon kasi kung hindi ka madiskarte, baka sa sementeryo na tayo makita-kitan lahat. Di ba? Katulad yung sa Kalamba, yung pinupuntahan, yung lagi kong dinadaanan, yung Abiles, anak ng tupa, mapapamura ka Sasabihin mo, Lord, baksakan sana kami ng maraming dito. Baksakan sana kami ng ng bulalo. Felisa Malibiran. Imaginein mo, isang order ng bulalo dyan, napakamahal. Abot langit. Isang order, 800 pesos. Probinsya yan Kalamba, Laguna yan Imaginein mo ninyo yun. Hindi ko nga malaman, baka sa Australia hinuli yung baka doon, tinitinda doon Ang pinupuntahan ko doon, na paborito ko, yung labanos. Madam Laarni, alam mo ba yon? Sa amin dyan sa Kalamba, yung labanos, napapasarap yan, dinudumog. Isang order nun doon sa Abilis 200 yata. Isang order o 180? Ano yan Pinakulo yan doon sa suka. Oo. Tapos may atay ng manok. Tapos yung ginayat, hindi ho pinitpit ginayat na manipis yung bawang. Nakasarap tapos manamis-namis. Ang tawag namin diyan kilawing labanos tama ba ako doon? Kilawing labanos ba tawag natin dyan? Kapili sa Malibiran. Naku, Diyos Mario Joseph, pagkain ko niyan, halimbawa 5 kami, order ako, order na kayo, sabi ko. Pero yung order kong labanos, walang pwedeng makahingi doon. Akin lang yun. Kasi meron ako natitikman na nagluluto niyan, hindi tama do sa panlasa ng dila ko Yung tamang-tama saktong-sakto. Lasang atsara, sabi ni Laarni. Oo, para hindi, yung sisig nakakamatay yan. Konti lang ang sarsa niya. Naku, napakayami talagang nabubuhay lahat ng balahibo ko sa katawan, pati yung buko, tumutubo maniwala kayo.
Napakasarap. Ha? Eh, nung araw, nung panay pauwi ko dyan sa Kalamba, marami dyan, kanduli. Wala nang kanduli sa Kalamba eh. Naghahanap ako ng kanduli kasi yung kanduli, napakasarap niyan. Isisigang mo sa bayabas. Ganun kasarap. Manamis-namis yung yung bayabas. Alam mo niyo ako talagang mahilig ako sa pagkain. Pagka nasa Japan ako, halimbawa, aabutin ako doon ng mga 1 month. Ano ho? Sa bagay dyan sa Laguna o Santo Tomas, masarap ang bulalo. Ayan Ngayon, pagka nasa Japan ho ako, ka-Aster, Kala Arni, Madam Pilisa Malibiran, alam ko kung anong lugar ang masarap na hinahanap ko o nang hinahanap ng tao. Pag sinabi mong yung ramen na ang sabaw parang mayroong gatas. Pinakamasarap niyan sa Hokkaido. Sa Hokkaido, tsaka sa anong pangalan to? Dalawang lugar yan. Yung sa sa Fukuoka. Sa Hokkaido, yung ang kulay ng soup ng ramen, parang gatas. Masarap niyan sa Hokkaido. Pero pag kinain mo yan sa Fukuoka, meron silang isang boteng ganyan na plastic. Kinukutsara yung dinurog, yung minasin na na bawang, nilalagyan ng bawang tsaka ng marami ako maglagay niyan kahit yung mga Hapon. Lalagyan tapos anong tawag do sa kulay pink na luya? Yun ang hinahalo. Alin diyan? Okay, sige. Okay. Ganun kita na ninyo. Alam ko, pag pupunta ako ng Fukuoka, ang hinahanap ko dyan, Basashi. Sulat nyo, Madam Laarni, sa ating pulat, Basashi. Alam mo ninyo kung ano yung Basashi? Excuse me. Yan yung sashiming kabayo. Bagay na bagay yan sa'yo, Ginoong Asterio Elgin Colin. Alam nyo yung napakanipis ng slice. Gano'ng kalalaki lang, square. Siguro mga 1 inch, 1 to 1.5 inch by 1 to 1.5 inch. Ganon ang hiwa. 6 na piraso lang ho nun. Tapos meron kang masarap na kikuman. Tapos yung ginadgad na na luya. Diyan ang gagawin mong pinakawasabi. Naku, Diyos Mariosep. Buhay ang katawan mo. Talagang mabubuhay ang katawan mo. Napakasarap. Napakamahal niyan doon sa Fukuoka. Ay, good morning, Madam Amy Lakbain Alejo. Nakanonood. Ay, meron tayong meeting. Kita mo, si Madam Laarni, si Asterio Elgin Colin. Ito si Madam Amy Lakbain. Ito po napakamagandang babae. Pinsan to ni Vice Governor Ramon Lakbain. Christian yata si Madam Amy Marcos tuloy. Amy Lakbain. Yan po ang masarap sa sa Japan. Pag nasa Fukuoka ka, masarap doon yung tonkotsu ramen. Doon mo makakain yung pinakamasarap na tonkotsu ramen. Pagdating mo naman ng good morning to dear brother, sabi ni Madam Amy, yung pinaka-sexy sa Subic, pinakamagandang babae ng Olongapo at Subic yan. At napakatalino, napakabait, religious. At hindi ka magagalit. Talaga pagkaya ng kausap mo, talagang napakasarap kausap. Ngayon, sabi ni Madam Laarni, naman, sir, mabango ang sinigang sa bayabas. Ayan.
depende sa nagluluto. Yung sinigang sa bayabas, kinakailangan yan sensitibo. Kasi masarap yan pagka ang isinabaw mo dyan, hugas bigas. Di ba? Kamusta daw Madam Amy Lakbain? Very good friend, sabi ni Asterio Elgin Colin. Madam Amy, kinakamusta ka ni Sir Asterio Elgin Colin? Balita ko nagretiro na si Madam Amy yata, ano? Oo. Ganun kinakailangan kasi pag nagluluto tayo, mga kaibigan, lalagyan mo ng sincerity tsaka love. Yan. Hindi bara-bara. Kaya maraming magagaling na magluto na mga lalaki kaysa sa babae. Oo. Pagka masarap ka magluto, naalala ko nung minulat kami ng aming ina, 7 kami magkakapatid. Ako yung bunso dinanaso namin na almost 1 year. Parang dulubyo. Kahit na anong sipag mo, parang walang pumapasok na pera sa'yo. Sabi ni Madam Amy Lakbain Alejo, fondest regards to Manong Aster ko. Missing you all. We miss you so much, Madam. Hoping that we can have a get together before Christmas. Sana yung mga original, mga original na usapti, yung mamaya ikikwento ko. Dito muna tayo sa pagkain para gutumin ko kayong lahat. Pag may pagmamahal, ang pagluluto sumasarap. Pag galit ka sa tao, wag mong kahit na hindi mo pasarapin, hindi masarap. Pag inis ka, ganun yan naghugas ka ng bigas, huhugasan mo yung bigas ng hugas na hugas. Tapos, yung unang hugas bigas, ilalagay mo doon sa pansigang mo. Naku, Diyos Mariosep, kasarap, meron kang binayuot na anong tawag mo dyan? Bayabas, naku, Diyos Mariosep. Tapos, meron kang malaking bangos o wala kang mabiling kanduli. Yan Ang sarap po niyan. Ngayon, ano pa to? Sinigang sa bayabas. Sa Bulalo, dyan sa Santo Tomas. Dyan, pag Batangas naman ang pinuntahan mo, ibang klase ang bulalo dyan. Yung soup mo, naninilaw. Yung mga magagaling na magbubulalo, hindi. Yung iba, tinanggal nga yung mantika Talagang naninilaw yung sabaw. Kasi alam nila yung part ng baka na pambulalo. Di ba? Ngayon, kahit na anong klaseng bulalo, basta sinabi lang bulalo, bulalo na Di ba? I love to see and be with you all too. Please extend my warmest regards to my dearest Mau and Wilred. Makakarating ko at si Commander Mau, nakamonitor yan. Good morning kay Mamala. Si Mamala naman siya yung si Cecil Villarreal na nasa Canada na dating nagwo-work sa Department of Tourism. Kaya nga nung magkasama kami ni Ramon Lakbain nung araw sa programa ko sa television, gumawa ko ng tinatawag na episode at nilagyan namin title. Kasi pangalan ko, Willie, tapos siya, Ramon Lakbain. Sabi ko, gawa tayong magandang program name. Tara, Willie, lakbain natin ang Zambales. We promote tourism and agri dito sa Zambales. Gulat na gulat kami.
meron nga diyang meron nga diyang magandang resort diyan sa parte ng San Antonio. Takot na takot magpa-promote. Sabi ko, bakit po? Di kinausap namin. Kasi meron pong pumunta dito, itong channel na to eh. Binigyan namin ng accommodation, 8 kwarto pa, full, talagang ang pagkain, overflowing. Nung mapanood namin sa television, wala pang 5 minutes. Hindi yata na ipaliwanag kung gaano kaganda yung mga kwarto do sa hotel na yon. Sa hotel resort yan. Ginampanan namin ni Ramon Lakbain yan, no? Inikot namin, kinumbinsi namin. Ang dami namin na i-promote na mga resort dito sa Zambales. Kinumbinsi namin yung mga mayor. Sabi namin, mayor, kung magtuturista ka sa Calamba, ang unang hinahanap doon ng mga Filipino tourists, saan kaya makakabili ng ano tawag mo dito, yung may mga kailangan, may mga produkto kang bibilhin pagka Laguna, di ba? Pagka sakay mo sa bus, dala-dala yan, nasa karton na gano'n, no? Yung parang egg pie, buko pie. Kilala yan, Laguna sa buko pie. Yung San Pedro, Binyang, kilala yan doon sa yung mga chicharon, yung mga ganon, tsaka yung Puto Binyang, ganyan, di ba? Pagkakilala yung probinsya mo na meron kang one town, one product, pupuntahan ka ng tourist, yung foreign tourist tsaka local tourist. Katulad nung yung magaling noon yung mayor dyan sa San Felipe, babae, si Mayor, anong pangalan yan? Mamaya maalala ko. Pinromote namin. Tingnan nun ninyo San Felipe ngayon, ang daming resort. Ang gaganda ng resort ngayon dyan. Kumidlat lang ng katiting, nagpupuntahan na tao doon, nagsiswimming na kilalang-kilala kasi yung San Felipe, masarap dyan yung bagnet. Kaming mga Ilocano, mga kaibigan, kaming mga Ilocano, yung kinakain ninyo dyan sa Maynila anong tamo yun? Yung paksiw na, hindi, yung pinalutong na baboy. Hinahalo, dito, nahalo lang namin yan sa pinakbit lechong kawali. Diba? Sa Maynila, ang mahal ng lechong kawali. Dito sa mga Ilocano, sinasahog lang yan sa pinakbit. Panahog lang namin yan sa pinakbit. Kita na ninyo. Tsaka dyan sa San Felipe, napakasarap nung garlic longganisa. Talaga naman, lalo na medyo ito-toast mo ng konti. Nako, super yummy. Kulang sa'yo ang 3 piraso. Dinumog, dinayo, dumami ang turismo ng San Felipe, Zambales. Yung San Narciso, yan naman yung bayan na marami ang lasuna. Ano ba yung lasuna? Yung onion spring. Hinahalo lang namin din yun sa sa pinakbit. Sa Maynila, sa Metro Manila, ginagawang toppings yan sa mami. Ginagawang toppings yan. Doon sa Paris, hindi ho onion spring yun, yung yon, ibang klase, medyo makapal naman yon. Onion leeks yun, yung nilalagay sa beef mami. Di ba? Doon sa Paris de Willie Espiritu, fresh toasted garlic ang pampasarap ko. Yung ibang magpapares. Artificial garlic. Galing China. Kaya itong pagmahal ng pagkain, nako mga kaibigan,
maraming masisiraan ng ulo dito. Ha? Tayo mga Pilipino, may sakit tayo eh. Ha? Sabi ni Madam Mamala Villarreal, si Madam Cecil Villarreal. Oh yes, I remember dala-dala ko sa mga media, TV, dailies na tabloid. Siyempre, number 1 ka sa listahan ko bilang ah, invitational na coordinator. Miss ko na kayong lahat, grabe. Maganda rin ho ang pinagsamahan namin ni Mamala eh. Anak niya yung pinasikat ni Kuya Germs, ni Herman Moreno, si Star. Oh, magandang babae na si Star, anak ni Madam Cecil Villarreal. At ngayon nag-migrate na sa Canada. Kaya yung mga taga-Canada, good morning sa inyong lahat dyan sa New Jersey. Ha? Oh, alam mo ninyo, kinakailangan yung mga anak-anakan natin, yung mga apo-apo natin, turuan ninyo sila na magluto at matuto sila ng baking. Yan, hindi ho yan magugutom. At wag lang sila masyado magkakakain. Para hindi sila nagiging dambuhala. At pag-aralan natin paano tayo gagawa ng isang bagay na pwede nating mapagsaluhan sa darating na Pasko. Kasi mahal na po ang pang Noche Buena. Ayon yan sa tagapagsalita ng mga dambuhalang abusadong negosyante ng Pilipinas. Magmamahal na daw po ang mga fruit salad, yung mga kondensada, yung mga pasta. Naku, Diyos Mario Joseph. Dahil nung ilang taon na daw po hindi nakakapagtaas at pinayagan naman nila na magtaas sa panahon ni BBM. Parang itinutulak mo sa bangin yung presidente mo pagka ganyan di ba? Dapat magkakaroon ng unawaan ang negosyante at yung mga farmers, di ba? Hindi yung inaabuso na ninyo yung farmers, inaabuso pa ninyo yung consumer. Nagkaroon lang kayo ng makina mga impacto kayo. Wawalang ninyo yung mga tumatangkilik sa inyong produkto. Taas dito, taas doon. Di ba? Tinutulungan pa nga lang ng Pangulo paano uunlad ang ating mga rice farmer. Yang ating mga mag-aasukal. Nangingibang bansa, hindi naman nagpunta sa Amerika si Pangulong Bongbong Romualdez Marcos. Hindi naman nagpunta yan doon sa Amerika. Hindi naman yan nagpunta sa Malaysia na namasyal. Di ba? Ang bit-bit niyan, paano niya palalaguin ang food basket ng Pilipinas? Paano niya ipopromote ang ating ekonomiya? Paano siya magmakaawa sa mga banyaga na mamuhunan dito sa sarili nating bansa? Ito mga tinamaan ng lintik ng mga negosyanteng naku Diyos Mario Joseph, wala nang meron pa kayong mga saltang hindi kami nakapagtaas 3 years ago, 4 years ago. Kaya talagang hindi na kaya ngayon, mga unggoy. Yung mga pang-aabuso ninyo, wag naman. Kasi parang tinutulak ninyong magalit sa inyo ang Pangulo ng Pilipinas Nakita naman ninyo yung concern ng Pangulo na sana magmura ang bigas, magmura ang asukal, magmura ang gulay. Tapos, nailagay lang ninyo sa dilata, buwaka ng, naku Diyos, Marios yung mga tao to. Nailagay lang ninyo sa loob ng lata Tataasan naman ninyo karaka-raka. Di bali ho, kung tayong nag-uusap, naglulukuhan lang alam ko naman yung mga kalakal ninyo. Yang bang isang piraso na pinaghati-hatiin ninyo na tamban na nilagay nyo sa loob ng lata para maging sardinas magkakahalaga ba yan ng 10 piso? Nilagyan lang ninyo ng konting sarsa? Katulad ngayon,
gusto ng mamamayan o ng sambayan ng Pilipino o ng, ng bawat mamamayan o ng buong mundo na gustong pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kaarawan. Kaya nga tayo, so that's why we are celebrating our Christmas, di ba? Oh, hindi naman tayo magsasaya sa Christmas dahil gusto natin. Magsasaya tayo at gusto natin pasalubong at pasalamatan ng ating Panginoon at ma-implement natin yung magbigayan. Di ba? Exchange gift, ganyan. Tapos, uupakan ninyo kami, ha? Ng pagtaas ng Noche Buena. Oh. Tingnan, tama ba yan? Eh, sabi ninyo, masama si Ferdinand Marcos Sr. Bakit ba ninyo pinasama? Oh. Kayo, yung mga leftist, kung ano-ano mga pinagagawa ninyo, nagbaksak ng martial law, pinakamasama na. Oh, di ba? Ngayon, presidente yung anak, gusto nyo maging masama sa atin. Bakit hindi magiging masama? Eh kung tinutulak ninyo, puro pagtataas. Eh ginagawa, kinakausap na kayo ng mahinahon. Ha? Maging ano lang tayo, fair and square sa bawat isa. Negosyante, maging kakampi ng mga consumer. 'Di ba? Para kumain ang lahat. Uuntugin ninyo kami. Ilang piraso lang. Yung isang tamban, ilang putol ba ginawa ninyo diyan? Oh. Anak ng tupa, naglulukuhan tayo, mga kaibigan, 'di ba? Kaya tapos, nung binili mo dun sa magsasaka, dun sa mga mangingisda, binili mo ba ng mahal? Yung nagmula dun sa dagat? Oh. Nilagay mo lang dun sa lata eh. Grabe na kayo. Di ba? O sabi ni Madam Amy, in truth and in fact, leftist and ang cost ng martial law declaration. Kaya no, maliwanag yan eh. Ito mga leftist na to, itong mga NPA na to, itong mga MILF na to, kilala ko to eh. Kasi nung panahon ni Marcos, nakasama nga ako nung magbigay ng amnestia doon sa mga nagbabalik gobyerno. Binayaran yung kanilang mga sandata. Hindi naman kayo pinabayaan ng mga panahon na yun, di ba? O ako, buhay na testigo eh. Isang grupo ng MILF, sumuko. Oh, pinahotel pa kayo doon sa Aurelio Hotel, doon sa Padre Paura, di ba? Oh. After that, binayaran yung sandata. Natapos ba doon? Hindi eh. Pag uwi ninyo doon sa lalawigan ninyo, binigyan kayo ng livelihood. Oh, di ba? Karamihan nga sa inyo. Kayo yung mga nag-aalaga ng mga fingerlings, di ba? Oh. Tapos, pinasama. Ngayon, pasasamain din natin yung Pangulo sa pamamagitan ng pangwawasak nitong agrikultura. Oh. Kape-kape muna, baka ma-high blood kayo. Oh, ganun eh. Hindi, pwede bang mabuhay ang mamamayang Pilipino ng napakamahal ng bilihin? Agricultural country ang Philippines. But we cannot produce so much so ng mga bigas. Oh, there is so much so produce of vegetables. Anong ginawa? Kumilos ba ang Department of Agriculture para ibaba sa merkado yung produkto? Oh. Maybe this is the time, no, na buhayin itong ibinenta ng mga nakaraang liderato. Yung FTI, dapat buhayin yan eh. Food terminal. Yan yung pinakabaksakan center. 'Di ba? Na nagdi-deliver sa Divisoria, dinideliver sa
sa Quinta Market, kung saan. Para maabot. Katulad ho yung naandun sa Ifugao, naandun sa Baguio. Mura sana yung mura sana yung repolyo. 5 piso nga sa kanila binibili yung repolyo. Sabi nila baka naman pwedeng 8 o 13 pesos. Tapos ibebenta natin dito sa Maynila 55 pesos. Binili mo 5 piso, gusto mo 50 pesos ang tubo mo. Hayop kayo talaga. Ha? Tapos sasabihin natin, yung middle class. Yung middleman pala. Middle class. Sabi ni Commander, correct! Ako kahit na anong takaw ko sa baboy mga kaibigan minsan nalulula din ako, di ba? Bakit hindi ako kakain ng baboy? Wala naman ako makain na masarap na gulay. Antindi yung nilamutak na parang kanin baboy na pinakbit, hindi mo maintindihan. Baka naandyan ka sa Maynila. Chapsuy na kala mong dinakot sa basurahan. Ano ba yon? Sabi ni Madam Amy Lakbain Alejo, during President Ferdinand Edralin Marcos' time, we were exporting rice. Nearby countries were also sending their agriculturists to train under us at IRRI. Totoo yun Katulad ng Vietnam. Saan ba natuto magtanim ng palayan? Ba't ngayon tayo ang nag-aangkat sa kanila? Di ba pinadala yan dito sa atin, doon pangatin rin yan sa Laguna? Tayo ang nag-i-export Dapat pag-aralan natin bilang mamamayang Pilipino, paano tayo magbebenta ng ating kalakal, hindi lamang sa ating kapwa Pilipino, bagkos ito ay dapat ma-export natin sa Amerika, sa Japan, sa Europa o saan mang bayan. Yan. Ikaw naman, Willie, dinaan mo kami sa gutom tapos ngayon binibigyan mo kami problema. Hindi ko kayo binibigyan ng problema. Pinare-realize ko lang sa atin na yung mga apo o yung mga anak natin, turuan natin hanggang may panahon pa. Alam mo ba ninyo kung ba't ganito pagpupursige ni Willie Espiritu? Isa sa kinatatakutan ko, mga kaibigan, baka bukas makalawa, paggising natin, wala na tayong kabukiran. Wala na tayong mga farmland. Naglalakihan na po yung mga villages sa iba't ibang parte ng bansa. Paano ka makakapagtanim? Baka kahit nakamote, hindi ka na nga makapagtanim Kaya nga kinukumbinsi ko kayo. Ngayon pa lang, masanay na tayo. Sa botelya lang, plastic bottle. Pag-aralan natin paano tayo makapagtatanim. At punta kayo sa mga munisipyo, hanapin natin yung yung MAU, yung Municipal Agriculture Office. Doon pwede tayo manghingi ng seeds na itatanim. Sabit natin sa bintana kahit ba nakatira ka sa condominium ngayon pa lang pag-aralan na natin kasi nakakatakot kung magiging makatotohanan yung mga bali-balita na may mga farmland owners binibenta na yung kanilang farm kasi hindi nasasapat yung kanilang kinikita. Kahit na anong hirap ng mga taong yan, mga kaibigan, kahit na anong hirap ng mga taong yan, gugutomin ho yan Pag nagutom yan, maghahanap yan kahit na karinderya. Kaya mag-aral tayo magluto. Diba? Sabi ni Madam Laarni, yes sir. Kasi binibili ni isang mang-iina
Ano? Yes, sir. Kasi binibili ni isang mag-iina, senador, ang mga lupa para gawing village. Tapos, sila na ang yumayaman. Yun. Ah, yung hapon, nanonood sa atin si Antonio kala ko siya. Good morning sa Salaw family. Happy anniversary po. No? Kinakailangan matuto tayo ngayon. Ha? Nung araw, kahit nangapanot siya, maalam ng mga kabataan gumawa eh. O yung mga, anong tawag mo dito? Yung mga pulburon eh. Ngayon, meron pa bang marunong magpulburon? Alam ho ng mga kabataan ngayon, magdut-dut ng cellphone. At kung ano-anong man natututunan ng mga hindi kanais-nais sa pagsiselfon. Tapos si nanay naman, tsaka si Lola, si Lolo, walang pakialam sa kinahihiligan ng kanilang mga anak at apo. Paano ho ang magiging kinabukasan natin? Yung sinasabi ni Madam Laarni, yung mag-iina na senador, walang alam kundi mamili ng lupa. Kung talagang nakatiwangwang, ba't hindi ko naman bibilihin? Yung mayor nga dyan sa Subic, tsaka dun sa Castillejos, ganyan din ang ginagawa, di ba? Sila Konghong, o yung mga village na yan. Dito sa Olonga po, Sambales, ang namumunini sa mga villages dito, di ba? Yung mga Konghon, tsaka yung mga anong pangalan mo dito? Gordon, di ba? May mga pera na ho itong mga taon to. Marami pang mga mapiperang Pilipino. Di bali kung bibilihin nila yung farmland at i-reserve lang nila para yumabong yung ating farms, yung mga farms natin maganda kung gano'n, hindi ba? Kung ang plano tayuan ng mga villages. Diyan sa Alabang nga lang, tingnan ninyo. Yang Muntinlupa, malapit ng ano yan Wala na halos. Di ba? San Pedro, meron pa ba? May farmland pa ba dyan? Yung Binyang, dumaan kayo sa South Super Highway papuntang Calamba. Kaliwat kanan, makikita nyo naglalakihan ang mga villages. Pagka nangyari po yan, tuloy-tuloy na lang tayo sa pag-angkat at lahat ng kakainin natin, binibili na natin. Nasaan na po yung sinasabing nasaan na po yung sinasabing ang Pilipinas ay agricultural country. Let's live to BBM. Magtiwala tayo sa mga ideas niya. Sabi ni Mamala, si Cecil Villarreal. Thank you for watching Lourdes Perez Ruiz. Yan, napaka-sexy din yan. Kita ninyo, ang ganda ng kanyang picture. Si Lourdes Perez Ruiz. Bigyan ko lang ng pansin itong text ni Madam Mamala Villarreal. Let's live to BBM. Magtiwala tayo sa mga ideas niya. Naniniwala po tayo sa kanyang idea. 10 ng kanyang pamilya. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan lang at asahan. Kaya sinasabi natin, ang mamamayan dapat maging kagabay ng pamalaan. Para ang pamalaan ay gabayan naman ng kanyang mamamayan. At yung mga mandarambong, magnanakaw, mga ulupong, doon kayo sa isang tabi. Baka kayo madaanan. Ganoon, di ba? Kaya na kailangan suportahan natin. Tingnan natin yung mga plano at paano natin
magagawa ng paraan na tulungan bilang mamamayan. Kasi kung tayo nararamdaman ng gobyerno na katuwang tayo, uunlad tayo. Pero kung pinabayaan naman natin na kinukurap, kagaya from Cory time, dumating sa time ni Ferdel Ramos, dumating sa panahon ni Estrada, ni GMA, ni Pinoy, ni Duterte, nakatingin lang tayo. Ninanakaw, inasunto ang kinulimbat ang pera ng Red Cross. Tayo, walang yayan, walang yayan. Tayo, puro lang tayo ganun eh. Oh. Kung sumisigaw ba naman tayo na mag-akda kayo ng batas na sino man ang masangkot sa korupsyon sa gobyerno, hindi lamang ito kakasuhan. Dapat ikulong muna ito. Ikulong muna at kumuha siya ng abogado. Oh. Kasi may president na po yan eh. Tignan ho ninyo yung Migrant Workers Act. Yung illegal recruiter na dating musmos, dating uhugin na yumaman dahil sa pangwawalang hiya, pag 3, 4, 5 ang kanyang complainant, kulong ka muna at saka ka kumuha ng abogado. O, di ba? Kulong muna. Saka ka kumuha ng abogado. O, ipagtanggol mo ang buhay mo at patunayan mong hindi ka nagkasala, saka ka makakawala. Kasi pag pinakawalan mo yan, halimbawa ako, nagnakaw ako. Ito Madam Amy Lakbain, Madam Laarni, Madam Mamala, Madam Lourdes o Sir Aster Elgin Colin, sino pa? Lahat tayo na nakikinig, kayo Ginoong Asterio Elgin Colin, di ba? O si Madam Pilisa Malibiran, o Madam Lina Reyes, Bugi, si Uncle Bugi, tsaka Auntie Lita, o, lahat tayo, kayong nakikinig. Halimbawa, ito tanong ko. Halimbawa, si Willie Espiritu, nagnakaw ng 1 bilyong piso. Halimbawa, nandun ako sa PCSO o kaya nandun ako sa Red Cross, nasa Department of Agriculture o kung saan man. Halimbawa, nagnakaw ako. Inasunto ko ng Senado. Hawak ko yung 1 bilyon eh. Anong asunto? Sasabihin ko lang yan. Anong asunto? I will get a battle of lawyers. Yung mga dekampanilyang abogado. Ito ang kausapin ninyo. Wala akong pakailam sa inyo. Ganyan. Mauubos ba yung 1 bilyon para mapakulong nyo ako? Baka hindi. Meron tayong mga bulok na sistema. Di ba? Yung inasunto sa PhilHealth, mamamatay na lang yan. Walang mangyayari do sa ibinintang natin na dinambul niyan eh. May lymph node cancer pa yon. Anytime, kung kailan yan sinabi ng Diyos, kunin na yan. Papasokin na yan sa purgatorio ng demonyo. Ito kasi nangyayari dito sa ating gobyerno. Dahil inamendahan ng wala namang katorya-torya at hindi pinag-aralang mabuti ang ating constitution. Nasa lansangan at pakuya-kuya-kuy lang yung mga magnanakaw natin sa gobyerno eh. Ang daming hawak, nakapaypay pa, ginagawa ng abaniko yung mga $100, tsaka yung mga 10,000 yun, tsaka yung libo-libong piso eh. Ginagawa lang abaniko. Pinagtatawanan yung pinagnakawan nila. Subukan ninyo.
tayo sumigaw, maglabas tayo ng ating issue sa pahayagan, sa radyo, sa telebisyon. O, ipagwagwagan natin. Senado, Kongreso, gumawa ka ng batas. Sino man ang pinagbibintangan nangurap dyan sa ngayon ng gobyerno yan, ikulong muna yan bago asuntuhin. O, tingnan ko pag hindi tumino yung mga buwaka ng inang yan. O. Tapos, makikipaglaro lang yan sa telebisyon, nakakangaw-ngaw pa. O. Doon sa ganung sistema, pwede ko nang sabihin, I will leave it to BBM. Di ba? Kasi nakita mo, pwede na siyang alalayan ng kanyang mga tauhan. Kasi nakakasiguro tayo na mga matitino yung kanyang nagiging kaalyado. Yung Vic Reyes nga ang laki-laki ng tinulong sa presidente. Pinagtripan ng mga walang niya. Pinagtripan ng mga walang niya sa gobyerno. Nag-resign. Kita na ninyo. Kung mahina ang naturalesa, resign agad. Diba? Virginia Llamado. Yun magandang Virginia Llamado. Tama ba ako dyan? Sabi ni Mamala, tama ka dyan. Subukan natin magpakulong muna, kagaya ng kay De Lima. Hanggang hindi mo nililiwanag at hanggang hindi lumiliwanag ang iyong kaso, hindi ka makakalabas dyan. Wala akong sama ng personal dyan kay Naila De Lima. Kaya nga, sabi ko don't do to others so the others will not do unto you. Huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo para hindi magawa sa iyo. Ginawa mo ng masama si PGMA, di ba? May kaso ba si PGMA nung paalis siya ng Pilipinas, noong mga bago nyo kinastigo si PGMA? Pinakulong nyo. After a week, nagkaroon na ng kaso, nagkaroon ng warrant. Nakulong. Ngayon, pumasok si Duterte. Nakulong ka naman ngayon. Mag-i-eleksyon. Absuelto ka, absuelto. Dito sa kaso mong droga, na-absuelto ka ba? Where can you find a country like Philippines na Secretary of Justice na may power dyan sa Bilibid Prison, may power dyan sa immigration at sa iba't ibang sangay ng gobyerno natin. Department of Justice, hindi ninyo nasawata ang droga sa loob ng kulungan. Bagkos nagkaroon pa ng manufacturing ng droga. Panahon ninyo yan. Di ba, Naila De Lima? Panahon ninyo yan ni dating Pangulong na mayapa, Noynoy Aquino. Paano nangyari yan? Where is the law? Ang tanong ni Willie Espiritu, where is the law? There is a law na sabi, there is a command responsibility. Where is the law? Command responsibility mo yan, di ba? Ba't nagkaroon ng gawaan ng shabu dyan sa kulungan na yan? Kinakailangan ng gagawa ng batas, may utak, hindi utak biya. Katulad ng charter change, kinakailangan na ba magkaroon ng charter change? Kinakailangan dahil may mga pang-aabuso yung 1935 Constitution na sinasabi ni former Senator Enrile. Yan daw dapat buklatin. Yan ang ipalit o himayin. Kita ninyo itong mga magagaling ng mga impacto. Masama ang martial law. Ibabaksak ba ng Pangulong ng bansa ang martial law kung masama yan?
Hmm. Nilimbag pa ninyo yan sa libro. At sinunog ninyo ang kaisipan ng mga estudyante. Meron nga nagsasalta kahapon. Mukhang 15 anyos lang. Nakala mo siyang nakulong. Ngak-ngak na ngak-ngak. Nakala mo nakita niya ang tunay na pangyayari. Oh. Tandaan ho natin pagka tayo rebelde, or we want to impose rebellion, kahit na anong gobyerno, kakapunin ka. Yung agawan mo pa ng posisyon ng Pangulo, gusto mong patayin yung Pangulo, gusto mong sibakin yung Pangulo, pinagbabantaan ka ng NPA, susungkitin ka ng NPA, pumapatay ng tao ang NPA, hindi ka magbabaksak na martial law. Kayo nga, konting kibot, gusto niyo people's power. Ay, mga gago talaga. Kung di ba naman mga gagot kalati ito, bakit madali ba maging Pangulo? Alam ba ninyo kung magkano ang ginagastos ng isang tao para maging Pangulo lang ng bansa? Hindi naman tayo matinong bansa eh. Ang gusto natin, yung magiging Pangulo natin, yung kaya natin diktahan. Ikaw gumawa ka, pamurahin mo yung bigas. Yung patatas, gawin mong bulaklak. Parang gusto natin, ganun eh. Tumatakbo pa lang na Pangulo, yung pera. Boto mo nga, binenta mo. Tapos, ngangaw-ngaw tayo. Sana itong mga ganitong bagay, ma-erase na ho yan. Matanggal na sa kaisipan ng bawat isang mamayan. Ang dapat natin gawain, alam ho ninyo, simple lang. Kung hindi mo madisiplina ang sarili mo, kung nagsisimba ka sa simbahan ng Katoliko, lumayas ka dyan. Ano na naman yan? Siningit mo, Mr. Willie Espiritu. May nagsisimba eh. Nagsisimba. Ang binabasa ko eh. Sabi niya, Lord, pingi ng isang bulto ng pera. Lord, bigyan mo ko ng pagkor. Lord, bigyan mo ko ng sandamukal na bangko. Maraming salamat po, Lord. Tapos binabaliwala na. Hindi niya pinakikinggan yung sinasabi ng pare eh. Tapos makikipag-chismisan pa doon sa katabi niya. Yung isa naman, nakatingin doon sa dibdib nung babae. Nagdasal ka ba ng totoo? Yan ang tanong eh. Naintindihan mo ba yung ebanghelyo ng pare? Tapos pag uwi mo, sabi mo doon sa apo mo, walang iya ka, maalis ka na. Kung hindi ka masaya doon sa iyong pagiging Katoliko, lumipat ka sa dating daan. Kung hindi ka masaya doon sa dating daan, lumipat ka sa iglesia. O kaya lumipat ka kay Buloy. O kaya lumipat ka sa Christian. Bakit yung mga Christian, tsaka yung mga yung iglesia, tsaka yung dating daan? Bakit sila pagka nagsisimba, ang dala nung nagsisimba ballpen at papel, tsaka Biblia. Anong sinasabi ni Monsignor? Anong sinasabi ni Pastor o ni Bishop? Nililista. Anong verses, anong versikulo, o anong chapter. Tapos pagka napagtugma-tugma, matatandaan mo. Tapos saka mo may isip, nga pala, hindi na ako dapat gumawa ng masama. Habang maraming gumagawa ng masama, ganito po ang magiging buhay natin. Tanungin ninyo, yung sekretary ng DNR, nagsisimba ba yan? Ano bang reliyon yan? Yung reliyon ba niyan, tinuro sa kanya, ibenta mo yung bundok na yan para makalbo at kumita ka at maging milyonaryo ka. Bayaan mo ng ma-landslide tao dyan. Sabi ko nga, hindi naman masama mag-quarry, di ba? Pero lagyan mo ng
Lagyan mo ng ano, lagyan mo ng safety nets, di ba? Hindi, gumuho na lang. Umulan, bumagyo sa ganitong lugar, nag-landslide, natabunan ng isang buong pamilya. Hinuhukay, hinahanap ng mga rescuer. Puro na lang tayo ganyan eh. Oh, kailan ba titinuto? Kailan? Hmm. Public Works and Highway, gumawa ng kalsada, wala namang ginawang drainage. Nagbaha, namatay, tinangay, inanod, si Juan de la Cruz. May pagbabago ba? Kahit inuman ko ng 10 tasang kape yan eh. Wala namang mangyayari dyan eh. Pero hindi mapapagod si Willie Espiritu na konsensyahin kayo. Mga walang niya kayo. Ha? Kami, nagdidildil nga lang kami ng asin. Ha? Kinukumbinsi ko ang aking manunod, mag-aral tayo magluto kahit na paano. Gawa tayong kalamay, gawa tayong bibingka, gawa tayo na something na we can do. O, para in preparation netong coming ng Noche Buena. O, coming ng New Year. Malay mo, that will be an eye-opener na yan pala ang magpapayaman sa'yo. O, ganun lang naman mga kaibigan, di ba? Kaya, yung sama-samang samahan, kinakailangan magtutulungan, ha? At huwag kayong padalos-dalos para pinagpapala tayo. Tayong lahat, kinakailangan matuto na, ha? Sa ating buhay dahil wala akong mangyayari, ha? Sandali, ayos ko lang kasi nagloko tong aking laptop eh. Hindi ko hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya babalik ako sa lumang sistema. Ganun lang naman buhay, di ba? Kung kahit ba lumang sistema, kung ari naman at hindi ka makakasagasa, di ba? Why not? Oh. Kaya sabi ko sa inyo, gusto ninyo ng mga tunay na balita, preskong balita, merong solusyon, o manood kayo dito sa mga programa ng Broad Streamcast Communicators. Panoodin ninyo yung programa ni kasamang Ben Paipon. Yan. Yung programa ni paring Sabi Gabot. O, di ba? O, panoodin niyo yung programa ni Castle Baisa. O, if you find out na malaki pa lang na itutulong at maganda pala yung kanyang programa, bakit hindi? Di ba? Manonood ka sa channel ko. Wala namang alam yan kung hindi entertainment. Nako, Diyos Mariosip na buhay yan. Paano tayo yan? O, katulad yan kanina. Nag-umpisa ako, hindi ako nakapag-intro. Hindi, wala rin ako station ID. Kaya, ito po yung luma eh. Kaya, ang tabayanan po ang palatuntunan ni kasamang Selbaysa at maligayang anibersaryo sa bumubuo at buong samahan ng Broad Streamcast Communicators. Hindi man ninyo ako nakasama o makakasama ngayon, is maaari sa mga darating na panahon. Ako naman po ang inyong nagmamahal na kaibigan, Willie Espiritu, ng inyong palatuntunan for your information. Ang tabayanan, ang programa ni Selbaysa, Digital Patrol. At maraming salamat sa inyong lahat. Inyong natunghayan at napakinggan si Willie Espiritu sa For Your Information. Hanggang sa muli, dito pa rin sa naiba at kakaibang paghahayag ng totoong informasyon sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicator. Maraming salamat po.
Maraming salamat. I love you. I love you all.